Magandang umaga mga kasiperer, alas 4:30 na pala ng umaga. Kailangan na natin tumayo dahil kailangan natin mag-prepare ng ating mga gamit. Dahil alam na nyo na, ito yung pinakamasaya sa buhay ng seaman, yung pauwi ka na ng Pilipinas. Sa loob ng 8 months, nagpapasalamat tayo sa Panginoon Diyos dahil natapos natin yung kontrata ng maayos at walang problema. Although maraming challenge sa ating buhay araw-araw dito sa ating trabaho, normal lang yan dahil nga kailangan natin yung trabaho kasama yan. Bago tayo lumabas dito sa barko ay kailangan muna natin dumaan sa immigration. Alam mo yung 8 months na buryong ka na sa trabaho mo araw-araw, pero yung pauwi ka na talaga mawawala lahat ng yung pagod. Sa totoo lang talaga 6 months lang yung kontrata ko bilang Sun Security staff, pero nagpa-extend tayo 2 months dahil kailangan natin nga yung pera. Yung ipon ko sa loob kasi ng 6 months ay pinagpagawa natin ng bahay, nagpa-renovate ako. Yung 2 months na extension natin para maging 8 months ay yun naman yung pang-allowance ko habang nagbabakasyon. Ito yung katotohanan na hindi porke seaman ay mayaman. Oo, sa totoo lang maraming seaman na mayaman sa utang. Pagsapit nga ng alas 10:30 ng umaga ay nandito kami sa terminal para mag-waiting ng bus. Pagdating namin dito sa bus ay sumakay na kami kaagad at hihatid na kami papunta doon mismo sa airport. 10 to 15 minutes yung biyahe papunta doon sa airport mismo. Ang hindi lang kasi maganda dito ay mag-waiting kami ng ilang oras doon mismo sa airport dito sa Shuttle International Airport. Pagdating namin dito sa International Airport dito sa Shuttle ay naglakad pa kami na napakahaba. Yung pinagdrapan kasi sa amin ay napakalayo naman doon sa mismo pagbo-boarding area namin. Tapos dala mo pa yung 3 mong maleta, hila-hila mo, napakasakit sa balikat. Ang pangit lang kasi dito sa International Airport ng Shuttle ay wala talagang matambayan na maayos. Dahil tanghali na at alas 12 pasado na ay nakakaramdam na tayo ng gutom, ay nilabas na natin tong ating mga dalang pagkain. Dahil nga alam ko na matatagalan kami mag-waiting dito ay nagbaon na ako ng 3 itlog at saka 2 apple. Nagtanong-tanong nga kami dito kung may mabibilhan ng pagkain. Meron nga naman, ito nga lang yung noodle. Pwede man daw lumabas pero napakalayo naman yung mabibilhan ng pagkain dito. Kalipas ng maraming oras na paghihintay, ito nag-start na yung PAL para mag-check-in luggage. Ang haba kaagad ng pila, marami kasi magsisiuwian ngayon. Alas 6 pasado ng hapon, nag-start na sila. Pagtapos naman namin mag-check-in ng luggage ay magsasakay naman kami sa train papunta dun sa S15 kung saan nandoon yung airplano ng Philippine Airlines. Pero mahigit 3 oras pa kami mag-iintay doon mismo sa malapit sa Philippine Airlines. Finally, 11:50 na ng gabi, ito mag-check-in na kami at papasok sa airplano. Sa totoo lang talaga, nagugutom na ako at inaantok. Ang kagandahan lang kasi ay wala na kaming connecting flight papunta sa Pilipinas. Pero mahigit 14 hours na mainit-init na upuan sa puwet ito. After 1 hour ito, nagpakain na sila ng dinner. Pagkatapos kong kumain ay nanood muna ako ng pelikula dito mismo sa iPad nila mismo. Kaso nga pagkatapos noon ay hindi ko na malaya, nakatulog na pala ako. Nagising ako bigla dahil masakit na kasi yung liig ko dahil ba naman nakatulog ako na wala sa ayos. Finally, after 14 hours na pag-iintay, ito, nakarating na kami dito sa airport. Iba na talaga ang ngiti at saya nitong mga kasamahan ko. Siyempre, ganun din tayo. Kaya big shoutout dyan sa mga kasamahan natin na mga seaman galing sa Anthem of the Seas. Enjoy lang sa ating bakasyon at mag-iingat. Pagkalipas ng ilang minuto ay nandito na tayo sa baggage area at kinuha na natin yung ating mga maleta. Sigurado sobrang saya at excited na nitong ating mga nag-iintay dito sa labas. Tanaw ko pa lang sila ay talagang kitang-kita ko na yung ngiti at ligaya dito sa aking mag-ina. Finally, after 8 months, nandito na tayo sa Pilipinas kasama ang ating pamilya. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon Diyos. Big shoutout sa inyo lahat mga kasipere. Kaya kita-kits ulit tayo sa sunod na kontrata.